Trabaho niya bang mag-sponsor ng farewell party ni Annalyn? Papayag na ako na hindi sabihin kay Annalyn na ako ang totoong tatay niya. Pero hindi mo na siya pipilitin na mag-resign sa Apex. Hindi mo ba nakita yung iyak ng bata kanina? Kung gaano niya mamimiss yung mga kasama niya sa ospital at napamahal na rin siya doon sa mga taong yon. At sa palagay mo ba, hindi kasama si RJ sa mamimiss ni Annalyn? Kinausap ako ng nanay ni Dr. Santos at sinabi niya na hindi na siya alis dito sa Apex. Sayang ka talaga, Dr. Santos. I thought you were like me. Yun din po yung akala ko. Pero ngayon, sising-sisi po ako na naging idol kita. Alam ko pong alam nyo na bata pa lang po ako, pangarap ko na po to. Pero kung ano man po yung desisyon ninyo, tatanggapin ko po. Baka naman hinahanap ka ng tatay mo, hindi mo lang alam. Malay mo, pwede pa palang mabuo yung pamilya niya. Hindi ko na po kilala si nanay. Hindi ko po alam ba't niya po ginawa yun. Nakakahiya po. At ang sakit. Naisipin niya. Salamat po, Doc, sa pag-comfort niyo po sa akin kagabi. Wala na din po kasi ako ibang maiyakan, lalo na po kapag galit po si nanay. Gusto ko lang po magpasalamat, Doc, sa pagsalo niyo po sa akin kanina. Tsaka, Doc, sana totoo nga po yung sinasabi ninyo na yung mga tatay po na iniwan po yung mga anak nila. Sana maisipan po nilang bumalik na. Salamat po sa lahat po ng tinuro niyo po sa akin. Tsaka po sa pasensya po ninyo. Hindi ko po kayo makakalimutan at lahat po ng tinuro niyo po sa akin. Anak ko si Annalyn. Paano niyo po napapayag si nanay? Well, kinausap niya ako. And sabi niya na sayang naman kung umalis ka dito sa Apex. Matagal mo ng pangarap na magiging doktor and alam niya na malaki ang future mo dito sa amin. Eh, yun din naman po sinabi ko sa kanya, Doc. Bakit sa akin po hindi siya nakinig? Well, siguro nakita niya yung sincerity ko. And of course, nakita siguro niya yung charm ko. Doc, maraming salamat po talaga.
maintindihan eh. Noong isang araw lang, gusto mo mag-resign si Annalyn sa Apex. Gusto mo rin lumipat ng bahay. Pero kanina, pumayag ka na wag na mag-resign si Annalyn. At malamang di na kayo lilipat ng bahay. Ano nagpapahayag sa'yo? Ano nangyari? That's none of your business. Excuse me? Lynette, wala ka kailangan explain tungkol sa decisions mo kay Annalyn. Teka lang. Hindi ba it's none of your business yung ginagawa mo? Nakikinig ka sa usapan ng iba? Pero nauna ka nakikialam. Sandali lang. Pwede ba huwag kayong mag-away, ha? Pasensya na, hindi ko sinasadyang marinig. Pero sinadya mo mag-react. Personal yung pinag-uusapan namin eh. Humingi na nga ako ng pasensya, di ba? Teka, ano ka ba ni Lynette? Ikaw, ano ba si Lynette? Tito Michael! Oh, Tito Michael, thank you po. Nakasunod po kayo sa amin. alam mo namang hindi ako pwedeng maging absent sa iyo eh. Ay, anak, napabigay sa'yo ng Tito Michael mo, oh. Uy, naalala niyo pa po. Oo, syempre naman. Thank you po. Oh, tara na. Tatid ko na kayo. Halika na. Dok, maraming salamat po ulit. I'll see you tomorrow, Dr. Santos. Ay, Lynette, dali ka na. Nagbalot kasi akong pansit. Pasensya ka na. Ay, hello, Doc. Okay lang po ba? No problem. Sandali, nasa si Cromwell? Ay, naku, nagbabalot ka ng ibang ulam. Para may pang ulam kami bukas. Tara, susunod na lang yan. Sige, halika na. Una na tayo. Dok, tomorrow po. See you. Hi, Doc. Nga pala, nag-uwi muna ako ng mga leftovers, ha? Kasi paborito ng mga ligaw na pusa sa amin to. Tsaka nangihinayang ako doon sa binayad nyo sa catering. No problem. Pasensya na, Doc, ha? Sa totoo lang, I'm a lover, not a fighter. Ako nga pala po si Cromwell. Yung asawa ni Diyosa, Labidabs. Sige, Doc. Alis muna ako, ha? Sandali. Pwede ba magtanong? Oo. Sino ba yan si Michael? Alam kong tatay-tatayan siya ni Annalyn, pero kaano-ano ba niya si Lynette? Ayun. Matagal na po silang magkakilala. Siya yung halos pumalit sa'yo, eh. Umalit? Doc, alam ko namang kayo ang father ni Annalyn, eh. At ang Sir Chinito ni Lynette. Alam mo? Ako na may walang dugong marites. Kaya, no worries. Your secret is safe with me. Ang akin lang hindi ka dapat ma-insecure kay Michael. Hindi naman ako na-insecure sa kanya. Tinatalong ko lang kung sino si Michael kasi gusto kong malaman kung sino yung mga taong nakapaligid sa anak ko. Okay naman. Matitino naman kami lahat. Dok, alam niyo bang parang anak-anakan ko na yun, eh. Ako ang kauna-unahang bumili ng notebook at papel nung bumalik siya sa school. Wala lang. Proud moments lang bilang wala naman akong inambag sa talino nun, eh. Pero kasama ako sa pag-abot ng pangarap ng batang yun. Alam niyo, Dok, yun lang achievement na sa akin yun. Maraming salamat. I can see that she grew up a good person. Nga pala, Dok, isa lang sana ang pakiusap ko sa inyo, eh. Sana proteksyonan niyo sa ospital. Dok, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Kasi Team Michael ako, eh. Pero, pwede naman magbago yun, ha? Basta. Kung saan maligaya si Lynette o si Annalyn, dun ako.
Romel, hinahanap ka na ni Josa. Sabay kayo sa akin. O, sige, sige. Dok, maraming salamat, ha. Sige, mauna na ako. Okay, sige. Tagal niyo nag-usap pa. Ano ba pinag-usapan niyo? Di ikaw. Ako? Parang nagsiselos nga, eh. Talaga? Oo. Ba't sinabi mo sa kanya na nanliligaw ako kay Lynette? Tsaka bakit siya magsiselos? May asawa naman siyang tao, ah. Hindi naman sa nagsiselos kay Lynette. Parang gusto lang niya maging close kay Annalyn. Kasi gusto niya magkaanak na genius, eh. Gusto niya maging close kay Annalyn? Dati-dati ang sungit-sungit niya. Ang labo naman nun. Ngayon, dikit siya ng dikit kay Lynette. Ano bang balak niya? Pare, huwag ka na mag-overthink. Huwag ka na masyadong stress lang sa'yo yan. Ang importante, ha? Solid Team Michael ako. Yun, eh. Ha? Sigurado ka ba? Oo naman. Kay Michael, ha? Aw! Ayun, oh. Linaw. Sige na. Sige. Ay, naku anak. Napagod ako ngayong araw na to. Ang daming nangyari, no? Nay, gusto mo po ba si Doc Tanyag? Anak, ano ka ba? Ano ba yung klaseng tanong yan? Nakakaya naman dun sa tao. May pamilya na yun. At saka isa pa, anak, ha? Hindi ako ganong klaseng babae. Ikaw kung ano-ano na yung tinatanong mo. Nay, wala naman pong mali siya yung tanong ko po sa inyo. Ang ibig ko pong sabihin, gusto mo po ba siya? Nababaitan ka po ba sa kanya? Ganun. Ikaw po kung ano-ano po iniisip mo, ha? Hindi, kasi akala ko lang meron kang ibang... alam mo yan, si Dr. Tanyag, magaang lang yung loob ko sa kanya. At saka, alam ba anak, ang sabi niya sa akin, magaling ka daw talaga. May tawag nga siya sa'yo eh. Asset? Asset ka daw ng ospital. Uwe, sinabi niya po talaga yan. Oo nga. Parang hindi naman po yun yung sinasabi niya pong rason sa akin, eh. Pwede ba kalimutan mo na yan, ha? O sa anak, ang importante, unti-unti mo nang natutupad yung pangarap mo. Diba? Alam mo na, sa totoo lang po, sa mga ganitong sitwasyon, minsan naiisip ko, sana nandito din po si tatay, no? Siguro pagmamalaki din po ako nun. Tara na, tulog na po tayo. Ay, sige anak, mauna ka na. Sunod ako. Love you, Nay. Love you. Good night. Lynette, don't worry. Walang alam si Moira. Wala akong sinabi sa kanya. Salamat naman. Ayoko malaman ng kahit na sino yung tungkol sa inyong dalawa ni Annalyn, lalong-lalo na yung pamilya mo. Kaya nakapag-desisyon na ako. Anong desisyon mo? Pumapayag na ako dun sa inaalok mo sa aking deal. Hindi ko na pagre-resignin si Annalyn sa ospital at hindi ko na rin siya ilalaliw sa'yo. Basta, ipangako mo lang sa akin na hindi mo sasabihin kay Annalyn ng totoo. Maraming salamat, Lynette, at pumayag ka. Nakita ko kasi na masaya yung anak ko sa mga kasama niya. Kaya para kay Annalyn, susugal ko na to. Basta ipangako mo lang sa akin mananahimik ka. At proprotektahan mo ang anak ko, lalong-lalo na sa asawa mo. Of course, Lynette. Hindi lang si Annalyn ang poprotektahan ko. Kayong dalawa. Hindi, RJ. Wala kang obligasyon sa akin. Kay Annalyn lang. Karen,
Karen, sandali lang, CR lang ako, ha? Sure, sige, babalikan mo pa na. Kanina ka pa hinahanap sa ER. Bakit? Teka lang, may ginagawa ako. Ano ba yan? Nakisuyo kasi sa akin yung neuro department. Sira daw yung printer nila. Ito, piniprint ko yung memo para dun sa participant ng Neuro Critical Care Symposium ba to? Ay, talagang sa'yo sila. Symposium? I know that. Hello po, Doc. I represent the neuro department. Ay, oo nga po, Doc. Actually, kayo po yung magre-represent ng Neuro Department. Pero dalawa po kayo dito eh. Ha? Dalawa? Sino isa? Si Doktora Annalyn Santos po. What? Are you sure? Nag-resign niya si Annalyn, bakit kasama pa rin siya? Actually, Doc, hindi po natuloy yung resignation niya. Yung daddy niyo pa nga yung nag-announce kagabi. Wala po ba kayo doon? Wait, tara na, kanina ka pa hinahanap. Doc, sige, bibibibit na lang. Ba't ka nandito? Parati ako nandito. Dapat ako magtanong sa'yo, ano ginagawa mo dito? Tapatin mo nga ako. May gusto ka ba kay Lynette? Matagal na. Ikaw, bakit may dala kang bulaklak? Huwag mo sabihin may gusto ka rin sa kanya. Di ba may asawa ka na? Yan ah. Yes. Salamat. Uy! Excuse me po, mga Dok. Magtatanong lang po kung nakita niyo si Dr. Enriquez. Dok, hindi pa eh. Bakit? Magpapapirma lang po sana ako ng memo para sa Neurocritical Care Symposium. Uy, di ba yun yung attendan mo? Tagal lang ako sinabihan ni Dr. Enriquez dyan eh. Ay, opo, nandito nga yung pangalan niyo, Dok. Teka lang. Asan yun? Ba't wala? Ano? Eto, Ano wala? Ito po, Dok. Oh. Ako nag-print yan kanina, pero bakit wala? Sino nag-alis? Ba't wala yung pangalan ko? Hindi na ba ako kasali? Dalawa? Sino isa? Si Doktora Annalyn Santos po. What? Well, iisa lang naman yung taong pwedeng mag-alis ng pangalan mo, Dok. Kasi siya lang naman yung nandun sa may computer kanina. At merong motibo para hindi ka isama. Sino? Si Doktora Tanyag. Alam mo ng asawa mo na may nililigawan ka? Hindi ako nagdala ng bulaklak para ligawan si Lynette. This is just a way of thanking her dahil pinayagan niya si Annalyn na magstay sa Apex. Palusot. Pwede mo naman pa-deliver yan eh. Di ba busy kayo mga neurosurgeons? Oh, busy kami. But we make time. Eh, ikaw? Wala ka man trabaho? Meron. But I have time. Ano ba problema mo? Ano pakialam mo? Ikaw nga dyan eh. Ayabang mo, alam mo? Ops. Ano nangyayari dito, ha? Ha? Ano nangyayari dito? Nandiyan ba si Lynette? Ayun. Si Lynette, nasa palengke, kasama si Josa. Mamaya pa ang balik noon. Teka. Nagkakainitan ba kayo? Ako? I'm good. Ako rin. Wala akong problema. I'm good. Talaga lang, ha? Sige nga, magkamay kayo. Dr. Tanyag! Ikaw ba nagtanggal ng pangalan ko sa listahan ng participants sa symposium? Pinagbibintangan mo ba ako? No. Tinatanong lang kita. Kung wala yung pangalan mo dyan, ibig sabihin hindi ka kasali. Bakit ba kasi pinagpipilitan mo yung sarili mo? Sa totoo lang, wala ka na talaga dapat dito. Sino ba nagpabalik sa'yo? Ang daddy mo. Actually, kinausap niya yung nanay ko. Sabi niya, asset daw ako sa ospital. Ang yabang mo. Hindi ka asset. Buwisit ka. No!
Hindi ako yung buwisit sa atin. Gusto mo tanungin pa natin sila? Yabang mo ah. What on earth is happening here? Bakit kayo nag-aaway? Hindi na kayo nahiya? You're both doctors. Anong problema niyong dalawa? Dr. Enriquez, natanggal po yung pangalan ko sa listahan ng symposium participants. Tinatanong ko lang po si Dr. Tanyag kung siya po yung nagtanggal sa pangalan ko. Doktora Tanyag, is that true? Tinanggal mo ba ang pangalan ni Doktora Santos? No. I vehemently deny it. Bakit ba kasi hindi mo patanggap na hindi ka nakasali dyan? Dahil ba genius ka? Feeling mo? Ang galing-galing mo? Doc, please, pakisabi nga sa kanya, hindi yun siya kasali dyan. Actually, si Doktora Santos ang first choice. Pero magre-resign siya, but then pinabalik siya ng daddy mo. Para walang problema, kasama kayong dalawa. Is that clear? Yes po, Doc. Good. Show's over. Everyone, back to work! Narinig mo yon? Ako ang first choice. Yun. Kala ko mag-uumbagan kayo eh, ha? Uy, wag ah. May mga bata dyan. Baka mamaya gayahin kayo. Alam mo, sa totoo lang, mga lodi ko kayo eh. Ha? Katulad mo, Dok, alam mo, nung bata ako, gusto ko maging doktor eh. Kaya lang ayaw ng pagdodoktor sa akin eh. Nung grade 6 ako, alam mo, gusto ko magkatalyer noon. Di ba, porte mo yan? May talyer ka? Oo, may talyer yan. Doon pa nga tumira si si Annalyn tsaka si Lynette. Di ba medyo matagal din yun? Oo. Wala rin naman tutulong sa kanila ng mga panahon na yun eh. Iniwan si Lynette ng walang kwentang lalaking nakabuntis sa kanya. Alam mo yung lalaking yun? Malamang babaero yun at saka mayabang, walang kwentang lalaki. Naman, masama ugali nun. Hindi niyo alam kung anong kwento ng tatay ni Annalyn. Kaya, pwede ba huwag kayong maging judgmental? Alam mo, iba ka talagang mag-isip. Tama naman, bawal ang judgmental, ha? Mali ba nga ba natin? Di ba? Alam mo, Dok, galing mo. Naku, Cromwell, gasgas na yung rason na yan. Alam mo, tawag dyan sa lalaking yan, loser. Loser! Oo, loser. Alam mo, talagang iba ka mag-isip, galing. Iniwan yung babae at yung anak niya eh, di ba? Loser tawag Mali yun, no? Loser! Galing. Alam niyo kung nandito yung tatay ni Annalyn, kanina pa nagdudugo yung dila nun. Ha? Hindi, ganito na lang. Buti pa mag-inuman na lang tayo. Para happy, di ba? Friendships tayo. Di ba? At alam niyo, marami ng gera dito sa mundo. Huwag na tayong dumagdag pa. Alam niyo, pwede kayong magtulungan eh. Ganito, Doc, ha? Pag nabutasan yung gulong mo, pwede mo tawagan si Michael. Ha? Ikaw naman, Michael, pag nabutasan ka ng bungo, pwede mo naman tawagan si Dr. Tanyag. O, di ba? Thank you, Cromwell. Pero hindi ako pwede uminom. I have to go back to the hospital. Pakibigay na lang to kay Lynette. Eh, ikaw, hindi ka pa alis? Dito lang ako. Hihintayin ko si Lynette. May problema? Wala. Sama talaga ng ugali ng Doktora Tanyag, no? Di man lang nakakuha ng konting kabaitan sa tatay niya. Kahit konti. Ah, talagang dininay pa niya. Tsaka take note ha, hindi nag-sorry. Correct! Hayaan nyo na yun. Kasalanan ko ni Dama na pinatulan ko pa siya. Wow. Talaga? Eh, ikaw na nga itong naagrabyado. Sinisisi mo pa yung sarili mo. Ay, iba. Ay, ako. Well deserved. Well deserved. Pero Annalyn, di kaya nagkaselos ang si Zoe kasi close kayo ng daddy niya. Boy. Robert, Moira, Bakit bigla mong tinago yung cellphone mo? Are you trying to hide something? Or pati ba yan confidential? Moira, please. Ayoko makipag-away.
Saan ka ba kasi nanggaling kanina? You were out so early. Eh halata namang hindi ka nag-jogging. Bakit ba parang ang dami mong sikreto sa akin ngayon, Robert? O nakatago ba dyan lahat sa cellphone mo? Patingin nga. Moira, stop it. I want to look at your cellphone. Patingin ng cellphone Moira, mo. please, nakakairita yung ginagawa mo. Hindi pa tayo annulled, kaya asawa pa rin kita. Ano pa bang hindi malinaw sa'yo? It's over. Wala na tayong dalawa. So stop acting like we're husband and wife. Sa papel na lang yun. Kung ibandera mo yan, paano na lang yung anak natin si Zoe? Zoe is old enough to understand. She has to know the truth. Huwag na natin siyang lokohin. Ang lakas ng loob mong sabihin yan, ha? Ba't ayaw mo pa kasing aminin? Ha? Pa-deny-deny ka pa kasi. May iba ka na, di ba? Moira, please. Paulit-ulit ka na lang. Eh, paulit-ulit ka rin eh. Lagi mo sinasabi sa akin na wala, pero alam kong meron. I deserve to know the truth now! You want to know the truth? I'll tell you the truth. Oo, may iba na akong mahal. Are you satisfied now? Naghahabol ka kay Sir Chinito. Aba ngayon, iba na. Dalawa na ang naghahabol sa'yo. We're done, Ray. Pinalayas ako ni Moira sa bahay namin kagabi. May pinagdadaanan na si Moira at si Zoe. Kapag lumabas pa yung tungkol kay Annalyn, baka hindi na nila kayanin yan. Yung Dr. Kumag na yun, ay parang ang lakas-lakas siya sa'yo. Sino Dr. Kumag? Yung boss ni Annalyn. May UTI si patient. Tapos, nasa prescription ni Annalyn yung Coamox. Oh, tama naman yun. Pero, pinalitan ko ng tetracycline. Kasi allergic din yung pasyente. OMG, Zoe! Baka kung ano mangyari sa pasyente. Inamin niya sa akin na may ibang babae na siyang mahal. Sinabi niya po kung sino yung babae?